Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo naman dito sa Canada, ang pinapangarap ng marami ay maging permanent resident. Siyempre, eventually, citizen. You cannot be a citizen right away kung ikaw ay, coming from a different country. Okay, PR muna. Ang pakiramdam ng ilan, pag sila ay PR na, safe na, no? Safe na, hindi ka na mapapauwi. Okay guys, dyan kayo nagkakamali. Even if you are permanent resident, actually, kahit nga citizen, pero anyway, sige, PR na lang muna ang pag-usapan natin. Even if you are a permanent resident, there are reasons na maaring bawiin yan. Okay? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama, yan ang ating suki, si Jake Aguilar ng JCA Law Office sa Toronto. Welcome back, Jake. Ayan. Magandang hapon, Ina. Magandang hapon sa lahat. Oo. Tama naman yung sinabi ko. Actually, kahit naman citizenship, pwede talaga ma-revoke. Yeah, exactly. Diba? And yun nga yung first episode natin na revoke yung citizenship niya, no? Oh, yeah! Yung very first episode natin together dito. Yun, totoo yan. At saka, nasabi mo rin na somehow, pag PR nga, na-mention din natin to before, medyo safe ka na kahit paano. Of course, merong ways to revoke, pero ito lang, public service, we're letting people know kasi I think yung iba dito hindi alam ng tao, ng mga ibang PR. So ayan, dito kami para bigyang liwanag yung mga yon para at least mamulat tayo ng konti. Magbigay liwanag lang pero hindi kami nananakot, guys. To be clear, I guess let's just put it out there. Yung grounds for a possible revocation, usually they are serious offenses talaga. Exactly. Tama ba? Oo. So huwag naman kayo mapraning dyan na baka bawat minor offense na gawin ninyo, feeling nyo, hahabulin na kayo ng CBSA. Hindi naman po ganun. Hindi naman ganon. Pero merong isa doon na baka ikagulat ng iba. Na, yan. Minor lang naman ito. Pero potentially, pwedeng mag-cause siya ng revocation. So yun yung gusto nating i-clarify ngayon. Yeah, okay. Pero guys, uunahan ko na kayo Ang PR hindi yan nag-expire along with their card's expiration Naalala ko bigla to, no? Kaya, tama yan, tama. Ang daming nagtatanong yan, paano yan? Nag-expire na yung PR card ko, hindi daw niya ni-renew. Paano na yung status niya? PR pa rin kayo, card lang ang nag-expire. As long as you meet the residency requirements, guys, in the past 5 years, nandito kayo ng 2 years. Okay, PR pa rin kayo, permanent resident niya yan. Okay, card lang ang nag-expire, kaya pa-renew na lang yan, huwag kayong mag-alala. Tama po. So may formal process po para yung PR status niyo ma-revoke. So walang automatic revocation, wala pong gano'n. Like yung sabi ni Ina, nag-expire yung card niyo, walang automatic na yung PR niyo, hindi gano'n. There has to be a process. Even if hindi niyo na-meet yung residency requirement at nasa labas kayo ng Canada, hindi na kayo makapasok. So hindi niyo napadagdagan yung residency niyo dito sa Canada, no? May paraan doon. Mamaya di-discuss natin siguro. Okay. O sige, Jake. First off, how would you categorize the types of offenses that you would usually lead to the revocation of a PR? Yeah. So yung serious offenses or serious criminality ang tawag doon. Serious criminality. And mayroong specific definition yon. Kung ang isang offense is punishable by a maximum of at least, ito medyo technical, explain natin, huwag kayo mag-alala, of at least 10 years, considered as serious criminality yon. So kung na-convict kayo sa isang crime na ganon ang nature, potentially pwedeng ma-revoke yung PR status. So 10 years, minimum. Minimum of may minimum and maximum kasing nabanggit. So ito ilalatag natin, ikaklaro natin. Kung ang punishment is kung ang maximum nun is at least 10 years, serious criminality yan. So ito, i-explain natin pa ng mabuti. Meron kasi parang sa Pilipinas din yung mga crimes dito is sabihin natin indeterminate yung sentence, diba? So hindi tayo sure kung anong sentence, no? Pero minsan naglalagay yung criminal code ng maximum or minimum.
Parang sa Pilipinas din actually, meron tayong ganon. So, yung ito lang, bigay na natin yung example na binabanggit natin kanina, yung impaired driving. Yan. Yan, nako po. Ito na. So, yung impaired driving kasi, ang sabi sa batas, ang maximum sentence nun is 10 years. Okay? So, meaning, pagka na-convict ka dun sa offense na yon, pwede kang ma-sentence anywhere from like 10 years or below. Pwedeng wala ring pagkakakulong, pwede. Pero ang sabi kasi ng batas, ang maximum nun is 10 years. At sabi naman dun sa immigration law na kung ang punishment nga is at least 10 years, which is nagpo-fall siya doon kasi at least 10 years siya. If at least 10 years yung penalty is considered nga as serious criminality. Okay. Medyo na-confuse ako, Jeka. Nako-confuse talaga. Totoo. Kunyari, let's just give a concrete example. O impaired driving. Nasentensyahan siya ni judge ng 2 years imprisonment. Is that considered serious, a serious sentence that could prompt? Definitely. Dalawa kasi yung na-meet niya doon eh. Kasi hindi pa natin nababanggit yung isang condition. So, una muna yung maximum of 10 years na ngayon, or at least 10 years yung penalty. Okay. Serious criminality yun. And the other way is, kung na-convict ka ng more than 6 months of imprisonment, serious criminality din yun. So, 2 ways ba? Para ma-meet yung definition ng serious criminality. Yung potential penalty na 10 years or more, or yung actual penalty na more than 6 months. Okay? Dalawang ways. Yung nabanggit mo, it hit 2 conditions actually. Kasi na-convict siya doon sa impaired driving na ang maximum penalty nga nun is 10 years. At ang sentensya sa kanya, sabi mo 2 years, which is of course more than 6 years. So, na-meet niya rin yung other condition. Isa lang doon ang ma-meet is okay na para ma-consider serious criminality. So, in those case, na-meet niya both. So, bigyan natin ng another example para lang for illustrative purposes. Let's say nga hindi siya nakulong. Fine lang. Minimum. Okay, fine lang. Suspension ng driver's license pero walang kulong. So, okay. So, okay naman. Tsaka first time offender. So, okay naman. I'm good. Hindi naman ako nakulong. Okay. Pwede pa rin ma-revoke yung PR. Kasi nga, na-hit niya yung first definition. Yung impaired driving kasi, ang maximum nga nun is up to 10 years. Yeah. Yung act itself. Yes, yung potential. So we're talking about the potential penalty. So sabi dun sa ano nga na yon, sa law na yon, ang potential nun is up to 10 years. So regardless kung ano yung actual sentence mo, it doesn't matter. Naintindihan ko. Yung medyo technical po siya, sa totoo lang, marami ding lawyers na nalito. Nung una kong binasa ito, nalito ako. Tsaka yung mga interpretations nito sa court, medyo nakakalito din talaga. Pero established na po, kumbaga meron ng actual case dito, tapos na-interpret na yon ng court, kung paano interpret nga yung particular provision na yon. Pero yun nga po ang finding. So yes, kumbaga yes. Pag na-convict ka, so ang importante is na-convict ka din. May conviction. Kasi potentially din, i-withdraw kumbaga na-charge ka lang pero withdraw nung Crown Office, yung fiscal prosecutor. Kung withdraw yung charge, edi wala kang conviction kasi withdraw. Parang wala kang ganon. So hindi ka na-convict, na-charge ka pero hindi ka na-convict, okay, ligtas ka. Hindi mo na-meet yung tinatawag na serious criminality. Pero kung na-convict ka, yun ang problema. Kahit minimum pa na sentence ang bigay sa iyo, yung pinakamababa na pwedeng ibigay sa iyo, hindi ka pa rin ligtas. Okay. Nagets ko na. Hindi ka pa rin ligtas. So, okay ewan ko kung ma-explain ko ng mas clear. Sige. So, unang condition, minimum of 6 months jail time. Okay? Na conviction. Actually more than. So 6 months plus 1 day. Parang nga. Okay. Ang pangalawa, kahit, wala na to magdo-dirty finger pa ako. Ano ba yan? Yung pangalawa, kung yung crime, kung yung isang crime na, yung offense na kinumit mo,
ang korte, ang maximum penalty niya, 10 years, whether or not yun ang i-order ng korte. Correct. Correct. Okay. Kunyari sa batas, ang crime ng ang offense na impaired driving nga. O si judge can decide na pwedeng up to 10 years niya yan ipapakulong. Pero binigay lang niya 1 year. Pasok pa din yun kasi nga there is the potential. Correct. Exactly. That's what it means. Yun ang interpretation talaga. So it's about the nature of the offense, not the actual punishment. It's not about that. It's about the nature. So they're considering impaired driving to be a serious offense in itself. Even if it's your first time. Kung pwede kasi tayo mga Pilipino, di ba? Mahilig tayo magpalasot. First time naman hindi ko kasi alam nun na kahigpit ang penalty dyan. So wala, hindi yon. That's not an excuse, definitely. Yeah. Okay. Pero guys, again hindi naman yun automatic na i-revoke yung PR niyo. Hindi din. So that's one good thing. Kaya mo na-convict ka na, pasok ka, ganito. Paano lang yun mag-resulta sa isang revocation ng PR? So magkakaroon ng hearing, definitely. So makakatanggap kayo ng sulat galing sa immigration na yun nga, sabihin ng immigration o nakatanggap kami ng report na convict ka pala, na-convict ka pala. Yung conviction mo, it falls under this category, serious criminal. So for revocation. Papatawag ka naman. I mean, you will have a chance to provide your side. So yun naman ang kagandahan nito. And doon, pwede mo naman somehow i-explain, pero ito pa, depende, discretion ulit ng officer. Discretion ng officer, merong ground for the revocation, definitely. Pero whether or not i-exercise yun ng officer is up to them. Alright. So yan din ang isa pang category sa immigration law or administrative law na sabihin natin confusing, yung exercise of discretion ng officer kasi yung discretion yun as up to them. Ibang officer minsan iba rin yung decision niya kasi magkaibang officer magkaiba ng discretion, nangyayari yon, pwede yon, ganun talaga. Kaya hindi natin minsan masabi bakit si ganyan, bakit si Juan ni-revoke, bakit si Pedro ni-revoke, para sila discretion ng officer yon, magkaiba yung officer. But anyway, that's the way it works. So yun nga po, hindi kami nananakot. Pwedeng ma-revoke, merong ground for revocation, pero depende pa din sa hearing na mangyayari. Yung sinasabi mong, kunyari, mag-reach out ang IRCC dahil nakakuha sila ng report. Yeah. What would trigger such a report? Or are you talking about a tip? Baka may magsumbong. Alam mo naman, maraming mga tao dito may inggit, nakakita ng pagkakataon. Totoo yun. So, may portal ang government for that. Yung mga gusto magbigay ng tip or reports. Pwede yan. Pero yung pinanggagalingan nitong report is from the court itself. Sila yung nagre-report. Pino-forward nila yan sa immigration. They have a process for that. So, you can be sure na pag na-convict ka at yung conviction mo nga, potentially serious criminality, makakadating yon sa immigration office. Yun yung report na gagamitin nila. Okay. Teka nga, Jake, ba't pala tayo ba napunta sa impaired driving? Is there something with impaired driving that, talagang siniseryoso ito ng gobyerno? Definitely po. Yun nga po. Kailan lang ba? 2 weeks ago po ba yun na may namatay na mga kapwa nating Pilipino? Isang... na 3 magkakapatid. Di ba napakalungkot noon na namatay sila ng mga inosente, naghihintay lang sila sa isang traffic light, nakastop yung sasakyan. Allegedly, so hindi natin alam pa kung nakainom yung driver or what, pero based on initial reports is nakainom nga, yun ang sabi, at least sa investigation. And kaya nga yan, na medyo nagising na naman tayo sa issue na ito. I think 5 years ago or 10 years ago, meron din nangyari na similar. So may kalimutan ko na yung lugar. Pero ganun din, impaired drive. Ayun, na-convict na talaga yon. So, definitely may finding na nakainom siya. At namatay, I think 4 na tao yata, kasama yung grandfather, tapos 3 bata din. So, yan, paulit-ulit na lang. At marami pang iba actually. Yan lang yung mga alam natin. Pero marami pang kwento, mga pangyayari na talagang may mga namamatay nga because of yung sabihin natin wrong decisions made by some people na yan. At nag-drive sila. Yun nga, lagi ko din sinasabi, pwede mong gawin yun, wag lang sabay. Pwede ka namang uminom, ka mag-drive. At kung mag-drive ka, huwag kang uminom.
Correct. So, yun lang po. Kaya talagang naghigpit din. Actually, ever since noon, mga ano nga din, ganyang pangyayari, naghigpit yung gobyerno. Tinaasan nila yung penalty for that. And may nagsasabi nga na, oh, that's too harsh kasi nga, yung PR mo na pinagkahirap-hirapan natin, matatanggal dahil lang sa isang sabihin natin nga, para sa ating maliit na pagkakamali. Oo. Inom ka lang, sabihin nga natin kahit wala ka naman nabangga, wala kang nasiraan, wala kang napatay or whatever, talagang nakainom ka lang, medyo taas lang yung blood alcohol level mo, pero sabihin natin magaling ka naman mag-drive kahit lansing, may ganun eh. Oo. It doesn't matter. Ang consideration nga dyan is yung government, they want to be very strict on that kasi nga Yeah. causes the lives of like innocent people, so we have to be strict. Parang ganun, yun ang determination. I think it's because of the potential hurt that you may cause, Exactly. even if it actually happens or not. The potential itself. Yung Tsaka risk. magtangka din mga tao na, talagang seryoso pala ito. Seryoso ang gobyerno. So, talagang, you have to think twice, thrice, many times. But before you start your engine, Yeah. nakainom ka, di ba? Kalimutan mo na mag-drive. Mamasahe ka or mag-Uber ka. May Uber naman, di ba? Okay. O, yan po ay sa impaired driving, Okay, I think that's very useful information. Itong sunod, I think, Jake, ito yung mas common na naririnig ko na dahilan para ma-revoke ang PR. Misrepresentation. Common. Nako. Oo. Sige, I think misrepresentation, halimbawa, marriage fraud. Kapag kayo ay napatunayan na na-acquire nyo ang inyong PR through spousal sponsorship, na nagbayad kayo, etc., pwedeng i-revoke yan. Meron na kaming episode yata ni Jake. Basta meron na akong episode. Meron din. Tsaka very common nga din yan. Marami kasi nagawa, sabihin natin medyo desperado na gumagamit na ng mga ganyang strategy na kunya-kunyari. In fact, nasa isang popular movie yan, di ba? Na Ano nga ba? Oh, yeah! Love Again, di ba? At least yung topic na yon na nandun sa movie na yon, like marriage of convenience, sabihin natin. O kunyari, pakasal tayo or common law partners tayo, nag-live-in tayo, yun pala, hindi naman. So, I mean, sabihin na natin it's a very common thing. Kaya, gagawin nyo yun at ma-discover nga, definitely, pwedeng ma-revoke yung PR status nyo later on. And it's not just about marriage fraud. Pwede itong fraud, let's say you claim to have graduated from a certain university. Ganon, pwede ba yun? Is that misrepresentation that could lead to a revocation? That can be considered as misrepresentation. Kasi kung hindi naman pala talaga kayo graduate doon, so sabihin natin express entry ito, halimbawa lang. Yan. So, hindi nyo, claim nyo lang na ito yung points nyo kasi nga nag-aral kayo sa ganito, ganyan. So, you're claiming points for that. And yung totoo nun, peke naman pala. So, dapat pala hindi ganun yung points mo. So, dapat pala hindi kayo na-invite. So, later on na laman ng IRCC na ganun nga yung ginawa, then definitely pwedeng ma-revoke. Kasi hindi siya ito tolerate ng government. Gusto ng government syempre to protect the integrity of the system, di ba? So, yan mahigpit ang gobyerno. So, at least dyan din natin pwedeng sabihin ika-proud ba? At least yung Canada is yung sistema maayos. Kasi para sa ating lahat ito yung mga sistema na yan, maayos ang andar, maayos ang takbo, nire-respeto ng mga tao. Okay. How about misrepresentation ng civil status? Civil status? Yung iba sinasabi nila single sila. Alam mo na. Depende, sasabihin natin depende. Okay. So kung yung mistake na yon, sabihin natin hindi naman intentional kasi nga marami nagkakamali din between, especially sa ating mga Pilipino, between the status na married, separated, single. Minsan, alam ba dito yung gagamitin ko kasi alam ko, kasal ako sa Pilipinas pero separated na kami. Although, hindi naman kami dumaan sa court. Parang ganon. So, kung yung batas ng Pilipinas yung gagamitin natin, married pa rin talaga. Pero, yun nga, dito sa Canada, it's supposed to be separated. So, yun lang. So, dapat nga po lagi, syempre, Canadian context tayo. Dito tayo nag-a-apply. Yung Canadian law ang apply, i-apply natin. Hindi yung Philippine law. So, yun po. But anyway, to get back to that question, kung sabihin natin honest mistake at hindi naman nakakapag-cause ng error dun sa officer, dun sa magiging decision niya,
that should be okay, I would say. Okay. May explain yun at hindi naman yun misrepresentation. It's a Alright. mistake but not misrepresentation. Yung misrepresentation kasi somehow intentional yun eh. Mayroong intent to mislead and to cause the officer to make an error dun sa decision niya. Okay. So guys, tatlo na muna. Sa ngayon, tatlo na yung pag-uusapan natin. Pwede ka magka-problema sa PR mo kung ikaw hindi mo ma-meet yung residency requirements. Nabanggit namin kanina yun. Dapat, within the previous 5 years, 2 years nandito ka. Okay? Pwedeng mabawi ang iyong PR otherwise. Pangalawa, yung impaired driving. Pangatlo, ito, misrepresentation. Okay, ano pa, Jake? Ano pa ang pwedeng maging mga offenses na pwedeng mag-result? Meron pa iba, pero sabihin natin hindi na siya common. Yung mga member ka ng organized crime, mga ganun. Nako, oo nga. Or terrorist organization. Pero sabihin nga natin less common yan, especially sa ating mga Filipino, di ba? Pero pwede yun, pwede ka ma-revoke ng citizenship. Tsaka yung sa health din, public safety, public health issues, kung may sakit ka. Pero medyo rare naman din yun. Ano yun? Public health? What do you mean? You have a rare illness, gano'n, that is posing? Parang gano'n, sabihin natin, ano naman siya is, sabihin natin mga blank. Yun nga, unang-una rare yun, bihira yung ina-exercise yung gano'n. Pero, nakareserba lang din yan, just in case it happens. Yeah, so, you can just imagine, kasi nga, tinan mo, yung COVID, for example, like, lahat tayo nagulat, di ba, buong mundo. So, imagine a situation na may isang tao na may napakalubhang sakit na medyo nagkukos na siya ng naghasik na siya ng lagim, nagkakalat na siya. So para bang the government wants to have that power na pwedeng nilang gawa ng paraan o exclude na natin to, total hindi naman to citizen eh. Bawian natin to ng PR. So at least may ganong authority yung government. Pero yung I would say rare naman yun. I haven't really heard of anyone na in-exercise yung ganoong authority. Pero kumaga nandyan lang siya. Okay. Ito guys, nag-iisip lang ako ng mga iba't ibang offenses na maaaring baka pag-isipan ng mga ordinaryong PR dito, no? Na baka ma-revoke ang PR ko dahil ginawa ko ito. Isa kong unang ni-research, no? But I'm not even sure, hindi ko naintindihan kung if it's really a ground for revocation or not. Domestic violence. Potentially din. So, pero more on, yung sabihin natin yung penalty, yung actual penalty imposed. So, kung grabe yung violence at saka kung talagang repeat offender na siya, kumbaga maraming aggravating circumstances na tinatawag at saka lagi niyang vina-violate yung condition na yung no contact rule kasi usually may ganun eh. Tapos contact pa rin siya ng contact. Potentially pwede siyang sentensya ng mabigat. Yun nga, na sabihin natin more than 6 months na imprisonment. Potentially pwede. So kung yun ang sentensya, yeah, definitely pwede rin ma-revoke yung PR status because of serious criminality din. Alright. Let's go to petty offenses. Halimbawa, shoplifting. Paano kung mahuli ka? Hindi ko sinasabi mga Pilipino, shoplifter hindi tayo gano'n. Mababa lang yon. Dito kasi din, pagdating sa property offenses, medyo mababa ang tingin nila dyan. Alright. Hindi siya big deal. Oo nga. Than 5,000, maliit na bagay yun para sa kanila. Baka nga, yan eh. I-withdraw na lang ng crown, ng fiscal ba? Talagang naisip ko yun, ano ba yan? Mag-attend ka lang ng seminar, gano'n, parang, mababaw lang siya. Okay, so hindi yun. Ito naisip ko. Ito, laging taon-taon, regularly, iniisip natin to. Ang pag-file ng proper taxes. Okay, baka yung iba, hindi may misdeclaration, etc. Cause of concern ba yan for your PR status? If let's say, nagkaroon ka ng error, ganyan. Yeah, I would say no. Yeah, especially mga error, yung honest mistake. That's fine kasi pag numbers na, especially tax, medyo complicated talaga yan even for lawyers and accountants, medyo very complicated matter. So walang walang mabigat na penalty for like mistakes. It happens. I-correct mo lang pero more on ang penalty dyan is fine or yung interest kasi hindi mo nabayaran ng tama o divide ka ng mas malaking penalty or interest. So more on financial yung effect pero yeah, hindi siya
kokos ng like revocation ng PR. Alright. That's too much naman. Okay. Kasi Ano pa, Jake? May naisip ka pa ba? ito na lang siguro, one cause for like losing your PR. Kung ikaw mo, i-renounce mo, di ba? May ganun. Actually. Okay. Hindi naman siguro gagawin ng mga Yeah, pagkatapos mo pa naman paghirapan, i-renounce mo. I know. Pero nangyayari yon in the sense na kasi nga PR sila, di ba? Tapos lumabas sila ng bansa, nasa Pilipinas sila. Tas never na silang bumalik for many years. So as we discussed earlier, kahit matagal na nag-expire yung PR card mo, is PR ka pa rin actually. Hanggang hindi ka nagkakaroon ng formal process for the revocation. And sorry, wait, Jake. Go ahead. Paano kunyari, away na for 3 years? Exactly. Kasi sabi natin, okay. Maraming ganyan, yeah. Sige, go ahead. Kapag away siya for, sabi mo ng 5 years, kasi again, ang rule is, para ma-maintain mo yung PR status mo, you have to be in Canada 2 years in the past 5 years. For the recent 5 years. Okay. O paano if away ka ng 3 years, 4, 5 years? Maraming ganon, in fact. Maraming ganyan. Hindi pa pala yung automatic. Hindi. So, PR pa din sila. PR pa rin kayo. Pero ang tanong, paano ako pupunta ng Canada, di ba? Oo, uwi ka na ngayon. Hindi mo magamit ngayon yung PR card mo to enter Canada. So usually, yun yung gagamitin mo, di ba? Yung passport at saka PR card, di ba? Expired na nga. So wala. So ang pwede mong gamitin dyan is yung travel document. Temporary lang yun, one-time use. Kung mabibigyan ka. Pero yun yung gagawin mo, mag-apply ka ng PR travel document. Kung issuehan ka, di okay. Very good. Okay. Balik ka lang sa Canada and then doon mo nabuuhin yung 2 years mo while you're in Canada, di ba? Pag nabuo mo yun and then within Canada, apply ka ng panibagong PR card, edi may bago ka na naman PR card. Okay. That's the ideal scenario kung wala kang issue dun sa pag-apply mo ng PR travel document, inissuehan ka. Minsan nangyayari yun. Pero ang mas madalas nangyayari, nagkakaroon ngayon ng trigger. Kasi siyempre, bakit ka? Teka lang, namit mo ba yung residency requirement? Bakit nag-expire yung PR card mo? Sige nga, mag-compute tayo. Ano ba yung dineclare mo dito sa form? Ilang years o ilang days ba yung residency na na-complete mo? O kulang ka. O ngayon, explain mo bakit. Ganun. So at least ma-explain mo nga siya. So kung somehow excusable naman, may mga certain exceptions kasi. We will not discuss that para hindi na siguro maging technical masyado. Pero pag-explainin kayo, at kung na-explain nyo, at okay naman sa officer, then yun nga, i-issuean kayo ng PR travel document. And in some cases then, andun yung humanitarian and compassionate grounds na card. Sabihin natin ganun. Sabihin natin, nagkaroon kayo ng situation na beyond your control din, namatayan kayo or whatever. Kung if ano naman yung grounds nyo, somehow meritorious, pwede pa din kahit matagal na kayong wala sa Canada, no? But of course, case-to-case basis yun. But ang point dito is may opportunity nga kayong sabihin sa officer, ano nangyari sa inyo, anong situation nyo, bakit hindi nyo nakumpleto yung residency requirement nyo. Paano, Jay, kung bad mood ang natapat sa kanilang immigration officer, mali ang gising, o sabihin, okay, hindi ko tinatanggap yung tanong mo. Ano yun, can they revoke it right there and there? Pwede sila mag-revoke. Pero yun nga, it's a big deal then for them to revoke that. So kaya sabihin na natin, again, based on our experience, medyo lenient sila pagdating sa ganyan. Kasi, at saka din, pag somehow napakita mo na, okay, this time, talagang titira na ako sa Canada, talagang i-maintain ko na yung residency requirement ko. So, isang bagay yon para ma-convince mo si officer na, sige na nga, kasi baka mamaya mag-apply ka, i-revoke namin yung PR, tapos mag-apply ka na naman PR later, di ba? Parang umikot. So yun nga, actually, napag-usapan natin about efficiencies, di ba? I don't know, hindi yata naka-record yung kanina. Hindi pa tayo nag-chismisan anyway, tayo nun. Yun, iniisip ng government yun, parang ganun din, iikot lang din. So wag na, sige, approve na lang kita. Parang ganun. Instead na magpaligoy-ligoy pa tayo. So yun, nangyayari yun dito. Sabihin natin nga, medyo mas efficient si Government of Canada, no? Ayun, ano ba yung natin? Ano pa ba? I guess the grave offenses like human trafficking, yung mga ganyan. Yun, definitely. Money laundering, yung mga ganyan. Treason, ganon. Yeah.
Okay, o yun lang naman guys. High Ano? offenses na tinatawag. Oo. So be aware, be aware. It is still possible, no? Rare, siguro. Let's say it's a rare occurrence na ma-revoke ang PR, but definitely it is possible. So it's possible, and then yun nga yun na discuss natin, yung impaired driving. Please do Mhm. take it seriously. I know some people na sabi, hindi, ano lang yun, okay lang yun dahil kaya ko naman mag-drive, tsaka kung mahuli man ako, first time ko lang naman eh. So parang I guess for some people they don't take it seriously, but the government does take it seriously. So yun lang. Oo. Mag-ingat tayo dyan. Yan. Okay. O guys, sana may natutunan kayo tungkol dito sa mga posibleng dahilan na pwedeng i-revoke ng inyong PR status, 'di ba? Don't waste it, no? So many people spend a lot of energy, I know. time, 'di And ba? years. Para ma-secure yan, tapos I ganyan know. nangyari, sayang naman. Anyway, okay, so we will end this episode here. Maraming salamat as always, Jake Aguilar ng JCA Salamat Law din, Firm. Nina. Yan po yan sa Toronto. Until the next one, guys. Bye! Thank you, Jake! Okay po, bye-bye.